mas maganda ba nga yung kanya, mukhang pandesal yung sa akin. Hello mga ka-DOST Barkada, I am Giselle Heraldino and dati akong DOST undergraduate scholar na nag-aral ng BS Biology, major in Zoology sa UP Los Baños. I chose BS Bio kasi parang 15% iniisip ko mag-med, so I took it as pre-med, pero the majority of it was because I really enjoy BS Bio lang in general, studying life sciences since alam niyo yun, yung high school na bibo kid na lagi nasa science quiz bee, mga conferences, yung gano'n. Hi mga ka-DOST Barkada! Ngayon, sasabak si Miss Giselle sa Cell Biology Pictionary Challenge. May sasali rin na taga-opisina namin. Kakayanin kaya nila ang challenge na to? Hello! Diba? In 3, 2, 1, go! Yan! Uy, pareho kami. Pares kami. Pinaka naririnig natin is this is the powerhouse of the cell kasi they make the ATP or yung parang energy fuel ng cells or ng buong katawan natin. Kaya sa powerhouse. Oh, mas maganda ba nga yung kanya, mukhang pandesal yung sa akin. Serious. Oh my God, di ko na sure. Di ko na sure. Na-sense, tama naman. Kasi medyo ganyan din naman. Nilagyan ko lang ng arte yung loob. Meron silang parang mga folds inside na sila yung nagpapasahan ng mga processes in order to make energy naman from the sunlight. Kasi diba chloroplast yun na present sa plants. Actually, majority of it is sa plants talaga kasi nga sila yung nakakapag-photosynthesis. Pero any organism naman that is able to do photosynthesis, meron talagang chloroplast or similar to chloroplast. Ang maganda yung drawing niya. Ayan, yan yung drawing namin dalawa. Tama naman, tama talaga. And yung sa akin nga mas magulo actually kasi pinilit ko ilagay yung nucleus. Meron kasing dalawa yan, diba? Smooth and rough ER. Yung smooth ER, as far as I remember, it's more on the parang pagdating sa lipid substances and other parang mga chemicals. And then may rough endoplasmic reticulum. Kaya lang din siya rough kasi may mga ribosomes present on that ER. So parang kaya siya rough kasi may tuldok-tuldok which is the ribosome. And since may ribosome doon, si rough ER is primarily on the protein synthesis. So parang paggawa ng proteins na kasunod lang din ng processes na ginagawa ni nucleus. Kaya ko siya nilagay kasi feeling ko importanteng nandito yung nucleus. Nakatabi siya, katabi ni ER yung nucleus. Ayun, so paano nakatulong sa akin yung DOST scholarship? The obvious answer is syempre financially, and nakatulong talaga siya kasi kahit pasabihin natin, ako kasi ay under ng free tuition law, so wala talaga akong binayaran during college, and marami sa mga kabatch ko yung wala talagang binayaran as long as they studied in a state university, di ba? So parang kahit ganon, kasi taga Metro Manila ako and nag-dorm ako to Laguna, Los Baños, Laguna. So parang bukod pa doon, parang kailangan ko ng lab fees, ng libro, ng makakain, ng dorm and everything. So kailangan ng pera doon, and kaakibat ng financial na support from DOST, I think it also supported me parang mentally na rin, physically, kasi syempre stressful magkaroon ng college sa pamilya kasi nga sobrang ano niyan sa finance. Tapos at the same time, hindi ka masyadong stressed out ba? Na parang sa kupupulutan yung pangkain ko, ganun. And then, ayan, yun yung natulong sa akin ng DOST scholarship ko. Ayan, so currently nagwo-work ako sa DOST
And I envisioned myself dati pa na parang I really want to be of service sa Filipino people. And kasama syempre sa advocacy ko yung science and technology kasi very close to my heart siya. Kaya ngayon yung kinuha ko rin course eh. And so parang dalawa lang talaga yung nasa isip ko future plans. One is to serve the people through the OST, and then the other one is to venture out on the research field. As in, hindi ko talaga rin bibitawan yung science and technology kasi andun yung interest ko.